is mine. He's been my foreman in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. Let's sing with us. All is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story. This is my song. Praising my reason.
Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I trust in God. Praise God for Him po. Ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig na mundo ngayon. Gusto ko po kayong batiin ng amazing Sunday po sa ating lahat. Mapagpalang araw po ng linggo. This is Pastor Paul of Amazing Hope Crossover Campus. And I hope that you are all doing well. Kagaya ng lagi ko pong sinasabi. Ano man po ang ating po mga pinagdadaanan ngayon. Gaano man po ito katindi, gaano man ka-challenging, gaano kahirap. Lalong-lalo na ngayon sa mga pinagdadaanan po natin. Hindi lamang po sa ating mga kanya-kanyang individual na buhay, kundi sa mga nangyayari pong kaguluhan, digmaan, at matitindi pong mga, alam mo yun, mga gawa ng kalikasan na pinagdadaanan po natin. Gusto ko pong sabihin sa inyo, mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Ngayon pong araw na ito, syempre, new month, it means new series. At ang ating pong series for the month of October ay pinamagatang pong Worth Remembering. Pwede po bang i-type sa comment section? Worth Remembering. Cherishing the unsung heroes in our lives. Sino po ba yung mga tao sa buhay natin na nagbigay po ng impact sa buhay mo ngayon? Alam niyo po, lahat po ng tao, gusto po nating maalala. In English po, we want to be remembered. May mga tao po na naaalala sila because of their wealth, dahil po sila ay mayaman. Yung iba naman natatandaan po sila because of their achievements. Yung iba naman kaya po sila naaalala kasi po dahil sa mga maling desisyon nila sa buhay o yung mga mali nilang nagawa, yung mga mistakes nila. Sa mundo po, yan po ang, alam mo yun, kadalasan, mga binanggit po kanina, lalo na yung top 2. No, sa mundo po, yan po ang basihan ng legacy. Yung achievements, yung popularity, pag meron kang influence. Pero ngayong October po sa ating pong brand new series, Worth Remembering, ay maganda pong kwento ang ating pong mga sisilipin at pag-uusapan. Hindi po ito tungkol sa kasikatan, hindi po ito tungkol sa kayamanan, o yung mga trending na mga social media influencers na ating pong napapanood, kundi tungkol po ito sa mga unsung heroes na hindi po kilala ng mundo pero mahalaga po sa mata ng ating Panginoon Diyos. Hindi po mahalaga sa mundo, pero mahalaga po sa mata ng ating Panginoon. Napakaganda po ng ating pag-uusapan. And sa passage po natin, ngayong araw po ito, ipapakita po ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng isang napakagandang writing po ni Apostle Paul na ang Christian life po natin, ang isang tunay na worth remembering na tao, ay hindi po sa pangalan, hindi lamang po ito sa kasikatan, hindi po ito tungkol sa pera natin sa bangko, kundi sa influence po natin sa buhay ng ibang tao. Now, kung handa ka na malaman kung ano talaga ang legacy worth remembering, samahan niyo po ako sa 1 Thessalonians chapter 1, verses 2 through 3. Basahin ko po yung verse and then para mas maunawaan po ninyo bakit ito yung passage natin, i-explain ko po yung context. Sabi po ng verse 2, we always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanya pong banal at makapangyarihang salita. Now, ang sumulat po nito ay si Apostle Paul at sinulatan po niya ang isa pong simbahan sa Thessalonica. Ito pong church na ito ay bago pong simbahan, bagong tatag, and napakarami po nilang hinaharap ng mga persecutions. Pero iba po yung letter na ito sa mga ibang letter ni Apostol Pablo. No, hindi po ito katulad ng ibang letter na kumbaga sa sulat galit siya, pinapagalitan niya. But itong letter na ito, hindi po ito letter of correction, kundi letter of appreciation. Yan po ang laman ng kanyang sulat. Sabi niya po, lagi siya nagpapasalamat kay Lord para sa kanilang buhay. Bakit? Kasi lagi niyang pinag-pray. Why? Hindi sila nakakalimutan ni Apostle Paul sa panalangin kasi nag-stand out po yung kanilang testimony that despite of
the persecution, nandun pa rin po yung kanilang love, yung kanilang sacrifices, at sa gitna po ng matinding trials, hindi po, ang nagbigay sa kanila ng legacy, hindi po yung yaman o yung building, yung, alam mo yun, yung kasikatan, kundi yung buhay po nila na tumatak sa puso ng Diyos at sa puso ng tao. Indeed, ito pong mga kapatiran po natin sa Thessalonica were good souls. At yan po ang ating pag-uusapan sa umaga, tanghali, gabi, depende ng oras po kayo nakakapanood. Today, join me in our topic entitled Good Souls. Ano po ba yung 3 kinds of people that we must never forget? Ano yung 3 uri ng tao na hindi po natin makakalimutan? Sabi ko po kanina, si Paul, nung siya po ay sumulat sa Thessalonians o sa mga taga-Thessalonica, yung kanya pong puso ay punong-puno po ng pasasalamat dahil yung kanilang buhay ay nagre-reflect po ng isang good soul. Ito pong good soul na to ay hindi makakalimutan ni Apostle Paul sa kanyang mga mata, and most importantly, which I believe as well, sa mata rin po ng ating Panginoon. Now, pag-usapan po natin yung 3 kinds of people that we must never forget. Perhaps may mga kakilala kang tao, or perhaps kung gusto mong magkaroon ka ng legacy, o magkaroon ka ng alaala na talagang lisanin mo man ang mundong ito, 2 months from now, 3 years from now, 3 decades from now, nakakasiguro ka na hindi ka makakalimutan ng mga taong nakasalamuha mo. Ano yung mga dapat kong tinataglay para magkaroon ako ng, ng maayos na legacy? Hindi yung makamundo na pagkakakilala, kundi yung makadiyos na legacy. Now, pag-usapan po natin ito. Simulan po natin sa verse 3. Sabi po ng Bible, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father. 3 kinds of people that we must never forget. At paano rin natin ito maa-apply sa ating buhay? Number 1, those who have active faith. Yung mga tao na hindi po natin dapat kalimutan, at kung gusto rin natin hindi tayo makalimutan, dapat meron po tayong tinatawag na active faith. Kanina po, paulit-ulit kong sinasabi yung context para ma-visualize natin yung nangyayari. Ito po ay sinalatan ni Apostle Paul. Hindi pa ito matagal na church, bagong plant pa lang po siya, tapos dumadaan po sila sa matinding persecution, pero kahit ganun, I want you to listen to this very carefully, matatag sila, committed sila, at effective yung kanilang Christian living. Kaya sabi po ni Apostle Paul, remembering without ceasing your work of faith. Pansinin po niyo ito maigi. Hindi lang niya naalala yung faith ng mga taga-Thessalonica, kundi yung work ng faith nila. Ulitin ko po, hindi lang niya naalala yung faith ng mga taga-Thessalonica, kundi yung work, yung action na bunga ng kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay merong gawa. Ang tunay na pananampalataya ay gumagalaw. Hindi po ito. Faith is not, real faith. By the way, real faith is not idle. It produces works. It produces specifically good works. Hindi pwedeng may faith ka pero tahimik ka lang. Hindi pwedeng may faith ka pero, alam mo yun, nasa puso ko lang to pero kahit hindi magbunga sa gawa. No. Ang tunay na faith, buhay po yan, may kilos. Sabi nga po sa Bible, faith without work is dead. Ang work of faith means, hindi invisible ito. Ito po ay visible at tangible. Tignan niyo saglit ng James, chapter 2, verse 18 through 19. Santiago 2, 18 hanggang 19. Sabi po ni James, now someone may argue, some people have faith, others have good deeds. But I say, how can you show me your faith if you don't have good deeds? Paano mo sinasabi sa akin? Sinasabi mo na meron kang pananampalataya pero hindi naman nagbubunga ng mabuting gawa. I will show you my faith by my good deeds. Ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya which is invisible by having visible na mga evidences. Sabi niya, I will show you my faith by my good deeds. Sabi po ng verse 19, you say you have faith. Sinasabi mo may pananampalataya ka for you believe that there is one God. Naniniwala ka may isang Diyos lamang. Sabi niya, good for you. Sabi niyo, even the demons believe this and they tremble in terror.
Kahit man daw ang mga demonyo naniniwalang may isang Diyos at matindi pa nun, sila ay nanginginig sa takot. Ibig sabihin, naniniwala ang demonyong may Diyos, pero hindi sila sumusunod o naglilingkod sa Diyos. So, hindi sapat yung sinasabi mong meron kang faith, pero hindi ka sumusunod sa Diyos at hindi ka naglilingkod sa Diyos. Kasi kung hindi ka sumusunod at naglilingkod sa Diyos, yung faith mo ay hindi real faith. Ang faith mo ay dead faith. Yung faith, yung pananampalataya, na tawag dito, demonic faith. Yung pananampalataya kagaya ng sa Diablo. O naniniwala rin naman ang Diablo na may Diyos, ha? Ikaw rin, naniniwala ka may Diyos. Kaya lang, yung Diablo hindi sumusunod. At ikaw rin hindi sumusunod. So, anong pinagkaiba mo? So, paano nagiging active yung ating faith? O basically, yung mga taga-Thessalonians. Hindi ito dahil churchgoers lang po sila. Hindi ito yung parang may attendance, yung kumbaga, ang pinaka-ministry na nila attendance. Basta uupo lang ako, yun lang yun, pupunta ako dito. Ang sabi ni Paul, yung faith nila ay meron pong work. Working po, may ginagawa sila. Hindi po paasa. Sila po ay merong pag-asa. Sila po ay, yung kanila pong pananampalataya ay working, witnessing, and winning. Pag sinabi pong working, may ginagawa po sila. Hindi para maligtas sila, kundi ito ay bunga ng kanilang kaligtasan. Witnessing, nakikita ng iba yung pagbabago sa kanilang buhay. Winning, umaabot sila ng mga kaluluwa. Kaya isipin mo yung ilaw, imagine mo, di ba nakakita kang flashlight? Wow, ang ganda-ganda ng flashlight. Tapos nagka-brownout, gamitin mo, ayoko. Kaya lang, hindi mo makikita yung kung tunay ba itong flashlight na to, kung hindi mo siya gagamitin. Ganun din po sa ating pananampalataya. Hindi ka matatandaan ng mga taong nasa paligid mo dahil sinasabi mo may faith ka lang. Makikita nila yung faith mo dapat sa pamamagitan ng yung gawa. O practical tayo. What can we learn from this? Let's proceed to the practical side sa trabaho, sa mga nagtatrabaho dito. Nakikita ba yung work ethic mo sa trabaho? Nakikita ba yung pagiging Kristyano mo? Honest ka ba kahit walang nakakakita? O baka naman wala pang alas 5, uwi ka na. You see? Kung ikaw ay nagtatrabaho, dapat yung work ethic mo pang Christian. Sa simbahan, nagsiserve ka ba o umaattend ka lang? Okay sana kung 1 week ka pa lang, 2 months, pero yung matagal ka na sa church, hindi ka lang dapat umaattend lang. Dapat nagsiserve ka na rin, lalong-lalo na sa mga School of Discipleship students natin. Importanteng matutunan natin na hindi po tayo niligtas ng Lord para umupo lang sa simbahan, makinig. There's nothing wrong with sitting. There's nothing wrong with listening. Pero nagkakaroon tayo ng problema kung lagi na lang tayo nakikinig at umuupo pero hindi tayo nagsiserve. Tumutulong ka ba sa church o taga-upo ka lang? Sa soul winning, meron ka ba, nakakausap mo ba yung mga classmate mo, katrabaho mo, patungkol kay Jesus Christ? Concerned ka ba sa mga unsaved sa paligid mo? Sa panahon ng problema, kapag ka ikaw ay dumadaan, nagpapanig ka ba sa mga pinagdadaanan mong problema o nagtitiwala ka kay Lord? Kapag kami pinagdadaanan ng problema, what's your first response? Lumayo, mag-backslide? O your first response is to pray? Listen to this very carefully. Prayer must be our first response, not our last results. Or last result, lalo na po kapag may pinagdadaanan po tayong problema. Sa mga anak na nandyan, even mga magulang, lahat naman po tayo, meron po tayong mga tinitirahan, whether ito po ay pagmamayari natin, kung nangungupahan tayo, nararamdaman ba ng mga anak mo yung faith mo? O sinasabi mo lang na may faith ka pero hindi nakikita sa buhay mo? Sa mga anak na naririto, nararamdaman ba ng mga magulang mo, nakikita ba nila yung pananampalataya mo kay Kristo? You see? Pag naaalala ka ng tao, anong klaseng faith ang maiisip nila? Dead faith or real faith? Yung faith na hindi nagbubunga ng gawa o yung faith na nakikita mo yung bunga sa pamamagitan ng mabubuting gawa? Kapatid, kung hindi gumagalaw ang faith mo, hindi working, baka hindi siya buhay at baka hindi ka tunay na ligtas. Kasi ang tunay na ligtas, makikita mo yung kanyang pagbabago, yung faith niya, buhay, gumagalaw. 3 kinds of people that we must never forget. Una po, those who have active faith. Kaya pansinin mo, may mga tao hindi mo basta-basta makakalimutan.
Kasi grabe yung kanilang pananampalataya. If you want to become an inspiration to others, have an active faith. Pwede po ba palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Point number 2, sabi po ng verse 3, we continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love. Kanina, active faith. Pangalawa, those who have acts of love. Pakita nga po sa comment section, acts of love. Uy, kanina, active faith. Ngayon naman, acts of love. Yung word po na ginamit dito, yung word po na labor prompted by love. Ibig sabihin, yung pagmamahal, may bunga na naman. Kung tunay kang nagmamahal, dapat nakikita sa gawa. Yan ang ibig sabihin. Yung labor po na ginamit dito sa salitang Hebrew o sa salita pong Greek ay kopos. Na ang ibig sabihin po, mahirap na trabaho. Hindi lang basta trabaho, mahirap na trabaho. Isip ka ng trabaho na mahirap. Minsan hanggang sa point of exhaustion. Ibig sabihin, ang love na ito ay hindi lamang po emotion o pakiramdam ng kilig-kilig, kundi isang love na handang, pakinggan niyo maigi. Itong pag-ibig na ito, hindi po ito emotion. Hindi sinasabing hindi mo na mararamdaman. But the point is this, true love is not just emotion. It's a daily decision to be committed. It's a daily decision to sacrifice, even when it's hard, even when it is exhausting. Ibig lang sabihin na to, yung love na ito, handang mapagod, handang mag-sacrifice, at magbigay kahit walang kapalit. This is what we call selfless kind of love. Agape love po ang ibig sabihin yan. Yung acts of love o yung labor of love ay ipinapakita ito yung mga pinapakita ng totoong pag-ibig. Una, sulat nyo to type nyo sa comment section, tatlong S. Selfless, serving, sacrificial. Una, pag sinabi kong selfless, inuuna ang iba bago ang sarili. We live in a world full of selfishness. Kaya pansinin mo, mahihirapan mag-serve ang isang tao kung selfishness ang kanyang pinapairal. Mahihirapan maging Christian ang isang tao, ang isang estudyante, ang isang mag-aaral, ang isang trabahador, ang isang negosyante kung selfishness. Kaya pansinin mo ang nangyayari sa bansa natin. I don't want to sound like sa politics, no? Pero most na mga leaders natin ngayon ay hindi po selfless kundi selfish. Iba naman, una, selfless. Pangalawa, serving. Gumagawa ka ng paraan para makatulong, hindi lang nagmamahal in words, but in deeds. Pangatlo, sacrificial. Handang magbigay ng time, talent, and treasure kahit minsan masakit na o mahirap. Alam niyo po, matitesting ang tunay na pagsasacrifice, ang tunay na pag-ibig, kapag hindi naman sa comfort kapag matitesting na dito yung ating pong pagsasacrifice. Kaya pansinin mo, sabi ng John chapter 13 verse 35, si Jesus Christ po nagsasabi nito. Hayaan niyo po basahin ko sa inyo. Sabi po ng verse 35, all people will know that you are my followers, meaning my disciples, if you love each other. Hindi sinabing, malalaman ng mga tao na kayo'y tigasunod ko kapag pare-parehas kayo ng damit. Wala naman pong masama doon. That's uniformity. But sometimes uniformity doesn't mean unity. Liti ko po, hindi masama pare-parehas ng damit pag anniversary, pag magla-life group, lahat tayo naka-black. Wala pong masama doon. Pero hindi po doon nakikita lang ang unity. Hindi lamang po nakikita doon yung pagmamahal. Hindi rin po title ang nagpapatunay na tayo ay disciple ni Lord. Ano sabi niya? Kapag tayo ay nagmamahalan, kapag kamahal natin ang isa't isa. May question po ako sa inyo ngayon. Are we loving in ways that leave a lasting mark? Nagmamahal ba tayo na kung saan nag-iiwan ng marka sa ibang tao? Sa pamilya. Hindi ka lang dapat I love you ng I love you. Pastor, masama po ba mag-I love you? Hindi po masama magsabi ng I love you. Pero yung I love you mo, dapat sinasamahan mo. Kung ikaw ay anak, sinasamahan mo rin ito ng paglilinis sa bahay. Hindi, Pastor, more sa words ako ulitin ko, walang masama magsabi. That's good. Pero yung pagmamahal natin kung minsan, kinakailangan din po ito ng gawa. Kaya sa mga anak na nandyan, yung simpleng hindi nyo pagpapasaway sa mga magulang ninyo, acts of love na po yan. Yung iba naman sa atin, mga mag-asawa, I love you, tapos hindi nakikinig sa asawa. Dapat makinig ka kahit pagod ka.
Hindi ko sinasabing lagi, pero as much as possible, learn to sacrifice. Pagiging present, yung pagiging present sa mga moment kung saan kailangan ka ng pamilya mo. That's act of love, hindi puro I love you lang, kinakailangan. Merong gawa, nakikita. O sino dito yung mahal mo yung church mo? Type nga po natin sa comment section. If you love your church, type mo sa comment section, I love my church. Kung mahal mo ang church mo, hindi lang lagi taga-upo, hindi lang lagi uupo ka makikinig. Ulitin ko, disclaimer, walang masamang umupo, walang masamang makinig. Pero kung tunay mong mahal ang church mo, dapat nagsuserve ka. Ang serving po, nakakapagod. Kung tunay mong mahal ang church mo, dapat nag-follow up ka sa mga kapatid na nawawala. Kung tunay mong mahal ang church mo, dapat nagbibigay ka. Hindi lang sinasabing, I love my church, mahal ko yung church na to. Tapos hindi ka makapagbigay ng time. Tapos hindi ka makapagbigay ng yung talent sa church. Iilan lang ang nagsuserve. Kung mahal mo ang church mo, you give your tithe. You give back God's tithe. Sa kanya po yan eh. Treasure. Sa community. Hindi lang basta post ka ng post sa social media na ganito nangyayari sa bansa. Wala pong masama doon. Let us pray for them. Pero yung acts of kindness, na kahit hindi nakikita sa social media, kahit hindi ka mag-selfie, kahit hindi ka magpa-picture, yung pagpapakain sa mga gutom, yung pagtulong sa kapitbahay, yung pananalangin sa mga broken. Listen to this very carefully. Love that costs nothing is easily forgotten. Mabilis makalimutan ang isang pag-ibig na hindi naman nagkukos ng something from you. Love that sacrifices is remembered forever. Bigyan ko example. Paano maaalala yung pag-ibig ko? Learn to sacrifice. Imagine mo hanggang ngayon, pinag-uusapan natin yung love of Christ. Not because of what He said, there's nothing wrong. Wala pong mali doon sa kanyang mga sinabi. Pero naaalala natin si Kristo hindi lang sa mga sinabi niya, kundi sa mga ginawa niya, and ultimately doon sa kanyang sakripisyo sa cross. He gave His life for us. According to John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. Yes, God is love. Sinasabi laging, Lord, mahal kita. Pero hindi niya lang basta declare, hindi lang ito basta declaration, kundi demonstration of love. Ang challenge ko po sa atin ngayong umaga, hapon, tanghali, depende. Anong oras po kayo nanonood? Are we showing love na may effort? O yung love na may convenience mo lang? Ibig sabihin, mamahalin kita kapag may pera ka. Mamahalin kita kapag may mabait ka. Pero pag mahirap kang mahalin, hindi kita mamahalin. Eh, sabi ng Bible, kahit mahirap mahalin natin eh. Kaya nga tayo, hirap natin mahalin, pero mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Tanong ko sa'yo, kapag wala ka na bukas, anong klaseng acts of love ang maaalala ng tao sa'yo? Uulitin ko po mga kapatid, true love is not proven by words, but by works. Yes, our salvation is not by works, but a true saved person, a true born-again Christian, a true regenerated person will show his love and faith by his works. It's not cheap. It's costly. And yung pag-ibig na ginagawa mo ngayon, yung mga sacrifices mo, for sure, it will be remembered forever. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Sino po dito ang marami pong natutunan sa umaga o natututunan sa umaga, tanghali, gabi? Depende ng oras po kayo nakaka-attend ngayon. Napakaganda po. By the way, opening pa lamang po ito ng ating series. May mga ilang linggo po tayong pag-uusapan sa buwan po ito na kapupulutan po natin ang aral at ma-apply po natin. Good day, Amazing Hope family. My name is Ralph Paulo Ongonion, one of the leaders sa ating crossover Marikina campus. I would like to share my testimony about giving. Sabi sa Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of Heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great
You won't have enough room to take in it. Try it. Put me to the test. A principle na ina-apply ko as a follower of Christ is to give our tithes to the church based sa Old Testament scripture. When I started to give right to the Lord, I realized that God is giving me the opportunity to bless other people and be a channel of blessing. To the point na yung income na nare-receive ko ay masasabi ko na galing kay Lord. At kung paano niya ako pinagkakatiwalaan na mas lalo pa ako magbigay sa kingdom niya. Hindi na rin umabot sa point na ang hirap magbigay kasi mismo si Lord na ang nag-provide kung ano ang meron ako ngayon. Ang taong marunong magbigay, never ka kukulangin ng Panginoon. That's what I am experiencing right now. Actually, I was praying last 2024 to have a car para magamit for the medication of my mom due to cancer. But she passed away. Last year, after that, doon pa lang binigay ni Lord yung dream car ko na magkaroon ng Innova. In a span of 1 year, God entrusted me to have 4 cars, and 3 of it's part of God's kingdom, doing everything. Not just to earn an income, but to involve my business to the church, na magkaroon ng tatay na makakilala sa Lord, kasama yung family nila every Sunday. If you truly love God, mabilis na lang magbigay sa kingdom niya. Generosity is a expression of love. The only investment that lasts forever. Inayos ng Lord yung heart ko before ko talaga ma-fully apply yung sinasabi niya about giving. To the point na naintindihan ko na sa Lord lahat ng meron ako at pahiram niya lang ito sa atin. 10% of your income, hindi dapat siya kinakain. Bagkus tinatanim natin ito sa arian ng Lord. Now is the best time to fully sa Lord, ibigay mo ang para sa Kanya. Alam mo, pag ginawa mo to, breakthrough is coming in your life. Amen and amen. So, pangatlo, we continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Tatlong uri ng tao na dapat hindi po natin kalimutan at dapat ina-apply po natin sa ating mga buhay. Number 1, those who have active faith, those who have acts of love. Pangatlo, those who have abiding hope. Uy, active, acts, abiding. Active faith, acts of love, and abiding hope. Now, kung mapapansin po ninyo, imagine ninyo, pinaulit-ulit ko siya para mag-retain sa atin. Faith, hope lang. Itong tatlong ito ay, I should say, mga core values ng isang Christian. Pero dito po na-highlight, dito sa mga yugtong ito, point number 3, dito po na-highlight yung endurance, sabi ng verse, endurance, yung pagpapatuloy despite of the persecution, despite of the tribulation, despite of their challenges. Ito yung endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Inspired daw itong pagpapatuloy nila ng kanilang pag-asa, hindi sa pera, hindi sa kayamanan, hindi sa bank account, hindi sa kasikatan, hindi sa pagkain, hindi sa boyfriend, girlfriend, kundi inspired ng pag-asa, walang sino man, kundi kay Jesus Christ. Abiding in hope. Ano ibig sabihin nito? Ang abiding means to remain, to endure, and to stay fixed. Diba nakakita na kayo ng pag-pinapo ng minatyo na fixed na yan. Tapos yung mga pandikit, stick na talaga yan. Pandikit yun, martilyo yun, pwedeng matanggal. Pinapunto ko lang, illustration lang yun, pero para mas magets natin. Pero ang totoong hope, dapat hindi natatanggal kay Kristo Jesus. Itong hope na ito, hindi po siya temporary hype lang na, wow, on fire ako, nakapag-life retreat ako. Sinagot ni Lord yung panalangin ko, paano pag hindi ka nakapag-life retreat? Yung hope mo kay Christ pa rin ba? Paano kung hindi ka sinagot ng nililigawan?
Paano kung hindi kayo nagkatuluyan ng crush mo? Paano kung hindi ka natanggap sa trabaho kung pinag-pray mo? Paano kung hindi ka gumaling? Yung hope mo ba fixed pa rin kay Christ o hindi na? Hindi po ito hype lang ng emotion dahil may nakuha ka. Kundi itong hope na tinutukoy po ng Bible, it is something permanent at nakaugat na doon sa kanilang pananampalataya o pag-asa kay Kristo. Ang hope po nila hindi sana lang, hindi po ito wishful thinking. It was a confident expectation. Pakinggan niyo po itong maigi. Confident expectation in Christ's return. Yung confidence sila na ini-expect nila kasi babalik si Kristo. Patience here means endurance. Sa ibang version po kasi gamit patience. Dito po endurance. Yung patience, ang ibig sabihin po niyan endurance. Yung kakayahan pagpatuloy kahit mahirap, kahit persecuted, kahit may pinagdadaanan sa buhay. Kaya ibig sabihin po ng abiding hope, malalim, constant, unshakable, confident, hindi sa pera, hindi sa lalaki, hindi sa babae, hindi sa tao. Unshakable confidence in Christ alone. Regardless of your circumstances. I don't know kung ano po yung matindi yung pinagdadaanan ngayon. Perhaps yung iba sa atin may sakit ang magulang, ikaw mismo may sakit ka ngayon, yung iba po sa atin ngayon may problema sa pera, yung iba po siguro sa atin ngayon, kagaya ng iba po nating kababayan na kamakailan dumaan sa matinding lindol, dumadaan sa matinding gera, kagutuman, persecution. Ang abiding hope po, malalim po at tuloy-tuloy at hindi natitinag na confidence, not in the circumstances, not yung mga nangyayari sa labas o loob ng kanyang buhay, hindi ang kanya pong confidence ay na kay Kristo, regardless of the circumstances that he or she is facing in his or her life. Let me read with you Hebrews chapter 6, verse 19. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Yan daw po dapat yung ating hope na si Christ po ang tinutukoy ng writer ng Hebrew. Para po yan anchor ng barko. Nakakita na ba kayo ng anchor yung angkla ng barko? Kaya pansin mo yung barko palutang-lutang nakapatay makina. Hanggang doon lang siya. Kasi naka-angkla po siya. Solid yung kanyang anchor. Yung anchor niya naka-angkla sa pinakaibaba sa sea floor. Pero din po dapat tayo. Saan naka-angkla ang pag-asa mo? Ang isang barko hindi natatangay ng alon kahit anong lakas kasi naka-angkla ng gusto. Kaya pansinin mo may mga marathon runner po tawag dyan. Pagod na pagod siya, masakit yung kanyang katawan, nanginginig pa yung tuhod niya, uhaw siya. Pero bakit siya nagtutuloy-tuloy? Kasi nakikita niya yung finish line. Kahit malayo pa, nakikita ko na nadudungaw ko na. Nakakita na kayo ng ganun sa social media. Imagine mo, nanginginig na siya, pipilay-pilay na siya, tapos parang nangihina siya, pawis na pawis, tuyo na, tapos binubuhusan na lang siya ng tubig. Gumagapang, oh. Ba't siya nagpapatuloy? Kasi nadudungaw niya ang finish line. Ganun din po tayo. Our finish line is eternity with Christ. Kaya if you're a Christian na nadi-discourage ngayon, if you're a Christian na may matindi kang pinagdadaanan sa pamilya mo, sa finances, sa relationship, sa mga pag-aalala mo sa buhay, our finish line is eternity with Christ. Listen to this very carefully. When life gets hard, let hope fuel your endurance. Ulitin ko po. When life gets hard, let hope fuel your endurance. Ano ang gasolina ko sa aking paglalakbay para magpatuloy ako? Let's hope. Type nga po natin sa comment section, amazing hope. Kapag may trials ka sa pamilya, sa trabaho, even sa ministry, tandaan po ninyo, hindi ito ang ending. When you're not dead, God's not done. And you need to see the hands of God in every situation na pinagdadaanan mo ngayon. May reward at may coming King na babalik. May reward ka sa ating Panginoon. Kaya pag may pag-asa ka, hope shifts our focus from temporary to eternal. Ulitin ko po, our hope in Christ shifts our focus from temporary to eternal. Kapag ka puro struggle ka ngayon sa iyong present life, dapat madaling mawala yan kapag ka, alam mo yun, pag may pinagdadaanan po tayo sa buhay, tapos doon tayo nakafocus, madali tayong mawala ng gana, mabilis tayong ma-defocus, mabilis tayong ma-discourage.
Pero kung nakatingin ka lagi sa finish line, yung eternity with Christ, sa eternal reward mo, nagiging matatag tayo. Kaya, maging hopeful ka. Because abiding hope inspires others. Kapag nakikita ng iba na kahit nahihirapan ka, kahit nag-i-struggle ka pero hindi ka sumusuko, patuloy ka pa rin sa pagsaserve kay Lord, patuloy ka pa rin sa pagsamba sa Panginoon, patuloy ka pa rin sa pananampalataya, sa pagbibigay sa ating Panginoon, nahahawa sila. Kaya, i-type mo nga sa comment section kung sino yung tao na kung saan nahawa ka sa kanyang faith. Ang hindi pagtitiwala sa Diyos nakakahawa, pero ganoon din po ang pagtitiwala sa Diyos nakakahawa. I-type mo nga yung tao ngayon na ginagamit ni Lord para ma-inspire ka na magpatuloy. Sige nga, i-type mo, tapos magpasalamat ka, type mo, thank you, nakakahawa yung faith mo. Kapatid, kaya i-check mo. As I end, i-check po natin yung ating pong anchor. Saan ba talaga naka-angkla ang pag-asa mo? Sa pera, sa trabaho, sa tao, o kay Kristo? Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo kapag mali ang angkla mo o mali ang angklahan mo, either lulubog ka o tatangayin ka ng malakas na alon. No wonder maraming mga tao ngayon at maraming professing Christians natangay ng culture, natangay ng mga makamundong gawain kasi hindi nakaangkla kay Kristo. Kapag kay Kristo ka nakaangkla, hindi ka matitinag. In short, people are not remembered for how they start. Hindi naaalala ang tao kung paano sila nagsimula lang, kundi paano po nila tinapos ang kanilang lakbay dito sa mundo. And those who have abiding hope in Christ will finish well. In conclusion, what makes a life worth remembering? Paano maging worth it yung buhay mo? Hindi kasikatan, hindi possessions. I want you to realize that we are called by Jesus not to become famous, but to become faithful in His Word, in our relationship with Him. Hindi kasikatan o possession na magbibigay sa'yo ng matinding marka, biblically speaking, kundi yung buhay na may marka ng pananampalataya, faith, a life that is marked by faith, hope, and love. 3 kinds of people that we must never forget at dapat maging kagaya natin. Ganun din tayo. Active faith, acts of love, abiding hope. Let us pray. Close your eyes and bow your heads right now. I don't know kung saan ka ngayon. Perhaps nasa coffee shop ka, ikaw ay nasa bahay, nasa sasakyan, ikaw ay hindi naman driver, pwede kang pumikit, pero kung driver ka, manatili ka nakakilat, pero sumabay ka sa panalangin na to. So what really makes a life worth remembering? Hindi po ito yung dami ng followers mo, likes mo, taas ng position mo sa kumpanya, dami ng pera mo sa bangko. Ang tunay na legacy ay faith na merong gawa. Yung love na nag-serve pa rin, nagpapatuloy kahit mahirap. At yung hope na nagpapatuloy hanggang wakas. Mga kapatid, etong mga taong ito, yung may faith, hope, and love, sila po yung mga hindi nakakalimutan. Hindi po sila trending sa mundo, pero unforgettable sila sa langit. Hindi man sila kilala ng lahat. Wala man sila ganong karaming following sa social media, pero kilala sila ng Diyos. Ang tanong ko ngayon habang tayo ay nananalangin, kung bukas mawawala ka na dito sa mundo, anong maaalala ng tao sa iyo? Active faith, acts of love, abiding hope. Or, yung mga immaturity na iiwan mo dito sa mundo. Mga kapatid, huwag natin sayangin ang ating buhay na pansamantala lang. Let us live for what is eternal, not what is temporal. Let us be remembered not for our worldly success, but for our faith that works, our love for Christ that sacrifices, and our hope in Christ that endures. Don't forget, kapatid, habang tayo nananalangin, that these good souls, better yet, be one of these good souls. Lord,
make my life worth remembering. Ako isang tatay, nanay, ako isang estudyante, ako isang anak. I want to be remembered. Yung biblical na legacy. Not because of my achievements, not because of my money in the bank, not because of my likes in my social media, but because of my faith, love, and hope in Christ. Faith, hope, and love that honors you and inspires others. Lord, teach us to live not for ourselves, but for you and for the souls that you love. Panginoon, I pray for salvation, acceptance, renewal, healing, restoration, and provision upon that people. Upon these people right now. Kung ikaw naman ay first time mo lang ngayon, matagal ka na pero may religion ka, wala kang relationship kay Lord. God loves you. Kaya lang may problema tayo. We have a sin problem. Nagkasala ang tao at hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Lahat tayo ay papunta ng impyerno. If you want to surrender your life, you need to receive forgiveness because we are sinful. At yung ating pagiging makasalanan ay hindi tayo dadalhin nito sa langit. Kahit na anong good works pa ang gawin natin. Ang tanging qualification sa langit ay ang pakikipag-isa, pagsuko ng buhay kay Kristo Jesus at pagsisisi sa mga kasalanan. Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. I admit that apart from you, I am nothing. Lord, I believe in your finished work on the cross. I repent of my sins. And starting today, I am confessing my allegiance to you. And Lord, iniiwan ko na po ang ating buhay. And starting today, as a sign of my salvation, Lord, sasama ako sa church na ito. Magpapadisciple ako. I'm gonna join a Bible-believing church. Hindi pwedeng tinanggap ko si Lord tapos wala akong church. Because ang tunay na nagmamahal sa ulo kay Jesus ay nasa katawan ng church. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise be to God. Bago po kayo umuwi o bago po kayo maghiwa-hiwalay ng mga kasama nyo, bago natin tapusin live na ito, meron lang po akong i-share sa inyo ang ating pong discussion questions para mamaya pwede nyo pagbulay-bulayin ito habang nasa sasakyan, habang nasa bahay. Among the three, active faith, acts of love, abiding hope, alin sa tingin mo ang pinaka nakikita sa iyo ngayon ng ibang tao? Mga churchmate mo man ito, o yung mga kapitbahay, whether believers sila o hindi, alin nakikita? Faith, hope, and love. At alin naman ang kinakailangan mong i-develop pa? Bakit? Sagutin niyo po yan. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus. Salamat po sa pagsama ng ating series opener for the month of October entitled Worth Remembering. Samahan niyo po ako next week sa second installment. Palayan po kayo ng Panginoon. God bless us all. God loves you.